Posibleng dumagsana ang mga pasaherong magbabakasyon sa Davao City Overland Transport Terminal o DCOT simula bukas March 23 hanggang matapos ang long holiday. Ayon kay DCOT Manager Aiza Usop, mula 35 to 40,000 na pasahero kada araw, maaaring dumoble pa ito o umabot hanggang sa 50 to 75,000. Kaya para ma-accommodate ang libu-libong pasahero, mula 700 to 800 na bus trip per day, plano nilang gawing 1,000 hanggang 1,500 ang biyahe. Inaabisuhan na rin ng mga pasahero na maagang bumiyahe o kaya'y mag-book online para makatiyak na makakakuha sila ng seat, lalo't iilang bus lamang ang mga babiyahe sa March 28 at 29. Magdepende sa mga pasahero ang pagbiyahe sa atuang mga buses. That is why that I'm appealing kaning atuang mga mobiyahero nga Wednesday na lang yun sila musakay, no? Di na lang yun sila magpatuga-tuga og Thursday. Kay what if kung for example ang bus nga mobiyahe o niya ang pasahero lang is 5 ka buok. So basig di pa hinuon mo dayon. So di na hinuon ka makabiyahe. Nangipaunayan na ang DCOT sa Task Force Davao at sa Davao City Police para sa seguridad sa loob ng terminal. Mayroon ding mga CCTV camera ang terminal. I-inspeksyonin ng lahat ng mga pumapasok pati na ang kanilang mga bagahe. Paalala sa mga pasahero na bawal ang pagdadala ng iligal na baril, matatalim na bagay, mga flammable materials o maaaring pagmula ng sunog. Sa ilalim ng Anti-Unattended Bag Ordinance, bawal mag-iwan ng mga bag na walang nakabantay. Full force ang ato ang mga men in uniform nga naa sa DCOT terminal nga sama sa akong giingon nga sila ang nagamanual yun og inspection sa mga bagahe. And when it comes sa kanang mga dagko nga mga bagahe, katong ato ang mga K9, no, nga dili lang ang DCOT K9 ang naa diha, the EOD, the PNP and the task force nga EOD o pati ang sa Coast Guard nga ero ginapa-duty gyud po nila diha. Samantala, sumailalim naman sa roadworthiness test ng LTFRB ang mga bus kaya ligtas itong bumiyahe. Pinapaalalahan na naman ang mga driver na sumunod sa no pick-up policy sa Davao City na ipinatutupad kasunod sa nangyaring pambobomba sa Mindanao noong 2022. With all the inspection atong open ang ato ang passengers entrance, ipaagi sa baggage x-ray machine, we have this walk-through machine, and then already ay diha along the highway ang mag-pick up ang mga driver nato o ang ato pong mga pasahero nagahulat. Unfair for those passengers nga nagasunod sa ato ang balaod. And sama sa akong ginaingon, security first, but dapat mayroon din silang special permit kapag daraan ng bagong ruta. Magsasagawa naman ng surprise drug test ang PDEA sa bus drivers at konduktor. Samantala, 300 traffic enforcer naman ang ide-deploy ng City Transport and Traffic Management Office sa mga simbahan kung saan inaasahan ang pagdagsa ng mga tao. Lelaine Moreno, humahataw sa balita ngayon.